Today we will discuss lecture and problem solving in distribution management. Distribution management is a critical component of supply chain management, ensuring that products are delivered to customer efficiently and effectively. In this lecture, we'll explore the key concept and problem solving strategies in distribution management. So, distribution management ay isang pundasyon ng mga matagumpay na negosyo. Sa pamamagitan nito, matyak ang bawat product ay nag-circulate sa maayo halin sa factory pakadto sa manugbakal. Amo ni siya ang key para mapanatili ang special nga serbisyo kag may dako ang kita kag may mabastog nga relasyon sa mga customer. Halimbawa, ang soft drinks company halin sa Laguna nga factory kailangan nila ipadala ang ilang product sa nilaing nga lungsod sa bulig sang maayo nga distribution management. Maplanog nila kung diin dapat mapatindog sang warehouse, kung diin nga ruta ang madasig i-deliver sa trucks, kagong ano ang kadamuon sa stock nga ipadala sa lilain nga lugar. Kung nami ang system madasig man ang soft drinks nga maabot sa lilain nga tindahan or mga store. So sariwa pa at insakto pa ang kadamuon at nagdagdag pa kita ang isa ka company. Ang key concept niya ay distribution network design, determining the optimal numbers and location of warehouses, distribution centers, and transportation. Ang distribution network design ay may mahalaga ang bahagi sa pamamahala sa distribution or distribution management nga nagatukoy sa maingat kapag plano kung paano ihatid ang mga product mula sa pinanggalingan hanggang sa kamay ng mga customer. So, layunin nito nga tsakil ang mga product nga makarating sa tamang lugar, sa tamang oras at pinakamababang posibleng gastusin. Sa madaling sabi, ito ang nagiging gabay ng mga company sa pagdesisyon kung saan magtayo ng mga bodega, ilang sasakyan ang kailanganin at anong ruta o pinaka-epektibo sa paghatid sa mga product. So, halimbawa, ang company sa Fresh Dairy Philippines, gahimo sa isang product nga gatas halin sa Batangas upang maabot ang kanilang sa mga mamimili sa iba't ibang lugar. Dapat kailangan nilang magkaroon ng maayos na may disenyo ng kanilang distribution network. Mula sa kanilang planta sa Batangas, inadala muna nila ang product sa kanilang mga main warehouse sa Laguna. So, halindere, may mga regional warehouse naman sa mga Iloilo, Cebu, or mga sa Visayas. So, sa ganitong paraan, nagiging mas mabilis at naghahatid sila sa mga product sa mga supermarket or mga tindahan. Kung wala naman silang maayos na distribution network design, maaring maantala ang pagdating ng produkto. Mataas man ang ilang gastos sa transportasyon, kasi maguba ang ilang product kay sensitibo na siya kay dairy, data siya. So, ngunit dahil sa maayos na pagplano na panubo pa sa company ang ilang gasto, pag mapadasig pa ang ilang serbisyo, pag mataas man ang ilang feedback sa mga customer. So, in short, ang distribution network design ay hindi lamang tungkol sa pisikal sa paggalaw ng mga product, kundi isang strahekong proseso na nagbibigay daan sa mga negosyo upang maging effective, may kumpiyansya sila at matatag sa merkado. Ito ang nagasigurado na ang bawat product ay makarating mula sa pabrika hanggang sa mga manugbakal at may mga epektibo na paraan. So, may balance siya sa pagitan sa mga gastos kag ang kalidad sa serbisyo. So, sa number 2, inventory management. Ang managing inventory levels, storage, and handling to minimize cost and maximize customer satisfaction. So, amo siya ang malaga nga bahagi sa negosyo nga nagatukoy gid sa maayos kag pamahala sa mga baligya or inventory. Amo siya ang mga dry goods or mga product para sa mga frozen nga ginahimo lang. So, mga natapos nga produkto nga handa man nga ibaligya. So, ang layunin sa inventory management nga matsyakid nga may sapat nga product, kag may matugunan gid mga pangangailangan sa mga customer, kag ginaiwasan gid nga may sobra ang inventaryo, kag may maari nga madulot nga nagdagastos sa pagkasira sa mga produkto. So, sa isang kanegosyo, dapat napakahalaga ang may balance sa pagkapot sa inventory. Kung kulang ang mga product, maaring mawala ang benta at tiwala sa mga manugbakal.
So, ngunit kung sobra naman, maaari itong magdulot ng mataas na gastos sa mga facility nga ginabutangan nila, mga warehouse, sa mga pag may posibilidad man nga maguba ang ilang product, kaya ang mastong inventory management system ay tumutulong sa mga negosyo upang ma-monitor ang mga nagahulag bala nga product, pagwa, kag pasulod sa bodega pakadto sa mga merkado. So, ang halimbawa sini isipon naton ang grocery store. So, ado-adlaw na siya dumadating sa mga paninda. So, tulad ng mga gatas, bugas, mga dilata, na dapat alam ng may-ari kung ilan ang natitirang stock nila. So, kailangan umorder muli sila sa mga produkto ang mabilis na maubos. Kung maayos ang inventory management, may iwasan ang pagkaubos sa mga unang produkto nila nga napagwala sa hindi baka na sa mga customer. Kag hindi masayang yung nila pera, kag ang mga bagay nga hindi nga mabenta. So, in short, ang inventory management ay nagasilbi nga heart of operation sa isang kanegosyo. So, amo ni siya nag-check sa sang tuloy-tuloy bala nga pag-deliver sa mga product, maayo nga pagserbisyo sa mga customer, kag tama man sa paggamit ng ilang ang puhunan. So, sa bulig sini, naging mas maayo ang negosyo, pag nabawasan man ang ilang nga pagkalugi, at mabaskog man ang ilang nga kumpiyansa bala sa market. So, ang transportation management, selecting and managing transportation modes, carriers, and routes to ensure timely and cost-effectively delivery. Management, selecting and managing transportation modes, carriers, and routes to ensure timely and cost-effectively delivery. So, siyang mahalagang bahagi sa logistic or distribution management. Natukoy yan nga maayo nga pagplano sa pag-organize at pag-control sa paghulag sa mga product or mga materials. Alin sa mga pinanggalingan hanggang sa patutunguhan. Layunin niya nga maiatid ang mga product sa tamang lugar, sa tamang oras at sa pinakamababang posibleng gastos nila. So, habang gina-check nila ang kaligtasan at kalidad sa mga ito. So, ang negosyo, dapat ang transportasyon ay may malaking epekto sa kabuuang operasyon. So, ito ang tulay na nagdugtong sa mga supplier, tagahimo sa mga bodega, kag manubakal. So, kung wala maayos na sistema ang transportasyon, maaaring maantala ang mga delivery, tumaas ang gastusin sa gasolina at maintenance nila. So, masira gid ang reputasyon ng company dahil mabagal gid ang ilang serbisyo. So, kaya malaga magkaroon ng transportation management system, so TMS. So, na sumasabay sa mga ruta o mga oras sa mga biyahe kag kondisyon sa mga salakyan. So, ang halimbawa sini, ang isa ka company sa soft drinks nga nag-deliver sa mga linain nga tindahan, so nagabulig ni isang maayo nga transportasyon. Nagaplano sila kung alin ang pinaka nabisa nga ruta kag ilan bilang nga truck ang makaigo sa ilang nga product ang pwede nga mabiyahe nila. So amo ni ang tama nga schedule sa ilang nga delivery. Tapos nagatipid sila sa mga gasolina, nabawasan man kag nagaantala man ang delivery at napapataas man ang mga ang ratings man masang customer nila do maka-high feedback man sila. So in short, ang ay hindi lamang tungkol sa pagbiyahe sa mga product, kundi ito isang estratehikong proseso na nagbibigay ng malaking ambag sa tagumpay ng negosyo. Sa pamamagitan nito, nagiging mas mabilis, efficiency, at maasahan ang daloy ng produkto mula sa pabrika hanggang sa mga mamimili na nagaresulta sa mas mataas na kita at mas magandang serbisyo sa market. So, sa order fulfillment, the processing and fulfilling customer orders in a timely and accurate manner. So, amay siya ang process sa pagtanggap, sa paghatid sa mga order sa mga manugbakal. Amay siya ang kakabuang sistema na nagasigurado na ang isang product ay makarating sa kamay ng customer sa tamang oras, tamang dami at sa maayos ang kondisyon. Sa madaling salita, ito ang heart of service sa mga manugbakal. So, dahil dito, nasusukat kung gaano ka-effective at maasahan ang isang negosyo sa pagtugon sa pangangailangan ng
kanilang mga kliyente. So, karaniwan nagsimula ang proseso ng order fulfillment kapag may natanggap na order, maaaring online, sa tindahan, o sa pamagitan ng tawag. Pagtapos ito, sinusuri ng company ang mga available na stock, saka ito pinipili sa mga bodega, gina-impake nila or ginapack pa nila ng maayos at ginapadala nila sa tama nga destinasyon. Sa dulo ng process, tina-check ng negosyo na matanggap ng mga nagbakal ang ilang product ng ligtas at tama ang order. So, halimbawa, isipon mo, isang online shop na nagabenta sa cellphone accessories. Kapag umorder ang isang customer ng phone case, ang company ay dapat may tumatanggap ng order online. Tinitingnan kung may stock sa warehouse. Kag ginapili nila nga, kag ginalagay nila ang tamang packaging. Kag ginapadala sa pamagitan ng courier or mga sample, mga GNC, LBC, at gina-check na maayos itong matanggap ng mga nagbakal. So, kung maayos ang kanilang order fulfillment system, mas mabilis na makarating ang produkto, mas magiging masaya ang mga nagbakal. So, mas lalakas ang tiwala sa brand nila. So, ngunit kung hindi naman, halimbawa, madalas na magkamali ka na sa mga item, mabagal ang delivery, kadugay, biya mo na. Maaring mawala ang customer mo, maguba pa ang reputasyon sa mga negosyo. So, in other words, ang order fulfillment, hindi lamang siya basta nag-ati sa mga product, kundi isang malagang stratehiya sa pagtakbo sa mga negosyo. Kapag maayo ang imong paghimo sini, nagadulot ini sang malipay sang isa ka customer. Kag mas maayos ang operasyon at may matatag na ugnayan sa pagitan ng negosyo at ng kanilang mga kliyente. Solving strategy. So, una, network optimization using mathematical models and algorithms to optimize distribution networks design and operation. So, ginatukoy sa niya ang pag-process sa paghanap ng mabisang paraan upang mapatakbo ang isa ka network. So, tulad ng transportasyon, distribution, or communication naton. So, para magamit sini, ang pinakamagandang resulta sa pinakamababa ang mga gastos. So, sa larangan ng distribution management o supply chain, ito ay ginagamit upang mapabuti ang paggala ng mga produkto mula sa pinanggalingan hanggang sa mga mamimili habang tine-check na mabilis at maayos at matipid ang ilang operasyon. So, in other words, ang network optimization ay parang nagapangita siya basang pinakamayong ruta or plano bala para maangkon niya bala ang iyang goals sa negosyo. So, kadalasan ginasuri nito ang mga bagay tulad ng location sa warehouse, ruta sa mga truck, kag ang oras sa biyahe, kag ang kadamuon sa karga sa mga mga product nga at mabalaan bala kung diin bala ang epektibo sini. Ang amo ni siya nga uri nga problem solving ay ginagamitan sini ang data analysis, mathematical models at computer simulations upang mahimo nila ang ilang smarting decision. So, isipin natin ang isang company ng mga pagkain na nag-deliver sa mga iba't ibang kilo. May 3 silang warehouse. Ara sa Mandurriao, ara sa Lapas, ara sa Haro, manabe. May 3 sila ka warehouse. Nais ng company na may malaman kung alin sa warehouse ang dapat may supply sa bawat tungsod upang mabuhinan man ilang ang gasto sa gasolina kasi sa oras sa ilang yung biyahe. So, sa tulong ng network optimization, ginasuri nila ang distansya, traffic patterns, ang kadamuon sa order, kag capacity sang ang bawat capacity sang bawat truck nga makabuo sang pinaka maayo nga ruta. So, after that, nabalaan din naton nga nami gali dito sa Haro nga ibutang sa warehouse kay dudako siya mo na be. So, ang imbes nga dito sa Lapas, ibutang na lang nato sa Haro kay dito ang dako kag do mas mayo bala nga warehouse bala kay do madali lang nga i-deliver sa mga customer. So, in other words naman, so ang network optimization problem solving ay isang
analytical at estratehikong paraan ng pagpapasya ng layuning mapahusay ang operation sa isa ka negosyo. So, sa pamamagitan ng maayos nga pagsusuri at tamang paggamit ng technology, natulungan nitong mabawasan ang gastos, mabilis ang serbisyo, at mapataas ang kabuuang kahusayan sa isa ka sistema. So, ang munang mahalaga nga hindi lamang nga dako ang malaking company lang ang kundi pati na rin ang mga negosyo nga manais gid maging produktibo gid bala kag may kumpiyansa sila sa market. So sa inventory optimization na naman, applying techniques like economic order quantity or EOQ and just-in-time GIT to minimize inventory cost. Optimization problem solving ay gatukod sa pag-analyze, sa paglutas sa mga suliranin, kag may kinalaman sa dami sa mga inventory or stock sa isa ka negosyo. So, layunin nito, mahanap ang pinakamainang solusyon upang matsyakid nga may sapat nga product ang mga manugbakal habang ginabawasan nila ang hindi man bala kinanlan, bala nga gastuson. So, gastuson sa stock, sa transportasyon, kag sa ilang kapital. So, amo siya ang nagasuri kung gaano kung gaano karami yung product ang dapat itago. So, kailan dapat umorder muli kag paano ito magawa sa pinakamabisang paraan. So, sa paglutas sa mga problem ngani, pinaugnagin ang inventory optimization. Ginagamit ng mga negosyo ang data analysis, forecasting at mathematical modeling. Sinusuri nila ang mga data tulad ng dasing sales or sales rate or demand ng mga manugbakal, lead time ng supplier at shelf life ng product. So, sa pamamagitan ng mga ito, nagagawa nilang gumawa ng smart decision kung kailan at gaano karaming product ang dapat i-replenish o bilhin nila. Ang isa ka company sang water station, napansin nila nga kung tag-init kasi taas ang ilang demand, pero kung tag-ulan na naman gababa lang. So dapat ginaton ang inventory optimization. Maaring maubusan sila ng stock sa panahon na mataas ang demand o anami pa ang ilang product sa panahon ng mababa ang bentahan. So, upang malutas ito, sinusuri nila ang mga nakaraang data ng benta at nagatakda sila sa reorder point. So, amo siya lang kardagang inventory para may may reserva ka. So, sa ganitong paraan, nasigurado nilang sapat ang supply kahit biglang tumaas ang pangangailangan. In short, ang inventory optimization problem solving ay isang analytical at estratehikong proseso na tumutulong sa mga negosyo upang magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng supply at demand. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa tamang pagpasya na iwasan ng pagkalugi, pagbaba sa gastos at pinakamataas nga feedback sa isa ka manugbakal. Amo ni siya ang kapatunay nga mahusay na pamamahala ng inventaryo at hindi lamang basta magtipid kundi isang susi sa tagumpay at katatagan ng isang negosyo. Route optimization, utilizing vehicle routing algorithms to reduce transportation costs and improve delivery times. So, kung siya ang process sa paghanap sa mga mamayo nga ruta or alagyan. So, kung maihatid ang product or serbisyo sa mga tao sa tamang lugar na madasig or short time at may may murang paraan, ang layunin nito na mabawasan ang oras ng biyahe, tipirin ang gasolina at mapataas ang kahusayan ng operasyon. So, amon siya ang karaniwang ginagamit sa mga negosyo na may transportation at delivery services gaya ng logistics, courier at food delivery. So, sa pag-solve sa problem nga sa route optimization, sinasuri isang company ang iba't ibang salik ng tulad ng dapat may distansya ng mga lugar na pupuntahan, kondisyon ng kalsada at trapiko, kapasidad ng sasakyan at schedule ng delivery. Gamit ang mga data na ito, ginagamit ang mga matematikal na modelo or computer system upang matukoy ang pinakamainam na ruta para sa bawat biyahe. Halimbawa, ang company ng LPG delivery na nag-deliver sa 10 bahay araw-araw. Kung hindi maayos ang ruta, maaring umiikot-ikot ang mga truck at masayang nilang ang oras sa gasolina at
ang pagod sa isa ka driver. Ngunit sa tulong ng route optimization, pinasuri isang company kung aling daan ang may pinakamaikling distansya at pinakamababang trapiko upang matapos agad ang lahat ng delivery. Sa halip na gumugo ng 8 oras sa biyahe, maaaring matapos ito sa loob ng 6 na oras na lang. So, mas mabilis at makatipid pa. Short, ang route optimization problem solving ay hindi lamang sa tungkol sa pagpili sa isa ka daan, kundi isang estratehikong hakbang upang mapabuti ang buong operasyon ng negosyo. Sa pamamagitan ng maayos na pagplano at paggamit ng technology, natulungan itong mapabilis ang serbisyo, mabawasan ang gastos at mapataas ang mga feedback ka customer. Sa ganitong paraan, nagiging mas efficiente, produktibo at may takbo ng isang modernong ekonomiya. So, sa plan forecasting, analyzing historical data and market trends to project demand and adjust distribution strategies accordingly. So ang demand forecasting optimization mo sa nga pagprocess sa pagtansya lang bala kapagula sa pagtala mo sa isa ka product or serbisyo na kailangan sa mga managbakal in the future. So sa paghanap ng pinakamainam na paraan upang maisagawa ito ng tama at effective, layunin nito matulungan ang mga negosyo na makapagplano ng maayos sa production, inventory at distribution upang maiwasan ng kakulangan o sobrang supply ng produkto. So, sa paglutas sa mga problemang ito, may kinalaman sa demand forecasting. So, ginagamit nila ang negosyo ng data analysis, historical sales record, market trends at mga external factors tulad ng panahon, occasion, or pabago sa ekonomiya. So, sa pamagitan ng mga impormasyong ito, nagagawa nilang gumawa ng mas, insakto, nga prediction bala, kung gaano kadamo ang ilang, kadamo ang background ka manubakal. So, sa pwede sa sunod nga linggo, sa sunod nga buwan, sunod nga tuod, dumatansya nila bala. So, ang optimization ay nangyayari kapag hinahanap ng company ang pinakamabisang model or paraan ng forecasting na magbibigay ng tamang resulta sa pinakamababa nga gastos. So, halimbawa sini, ang isa ka company sang ice cream. Okay, kung tag-init, di ba, mapansin mo, gata ko ang ilabenta. So, kung tag-ulan naman, gamay lang ilabenta, di ba? Kung maiwasan ang kakulangan ng stock sa panahon ng mataas ang demand, nagamit nila ang demand forecasting optimization, lagi natukoy nila ang base na sa nakaraang taon. So, kung ilang yelo, gatas at flavor ingredients ang dapat nila nga bakulon at gaano karaming produkto ang dapat nila nga himuon. So, sa ganitong paraan, hindi nila maubusan ang paninda tuwing mainit ang panahon at hindi rin nasasayang ang mga sangkap kapag bumaba ang kanilang binta. So, in short, ang demand forecasting optimization problem solving ay isang estratehikong hakbang na nagbatay lang sa data at pagsusuri. So, sa pamagitan nito, nagiging mas matalino ang mga negosyo sa pagpasya. Alam nila kung kailan tataas o bababa ang demand. So, kung gaano karami ang dapat i-produce nila at paano makaiwas ang paglugi, ang resulta mas maayos na operation, mas malaking kita at mas nasasiyahan ang mga mamimili. Sa modernong panahon, ito ay isang susing kasanayan para sa anumang negosyo. Nais maging handa, efficiency at mas matagumpay. Case study, distribution network design. A company wants to design a distribution network for each product in a specific region. The company has identified 3 potential warehouse locations and needs to determine the optimal location and number of warehouses to minimize cost. So, may isa ka kumpanya na gusto mag-distribute sa ilang products sa isa lang ka lugar. So, may 3 possible na warehouses location pero hindi nila balaan kung diin bala ang pinaka-best na lugar kung pila ka mga warehouses ang kinala nila para makasave sa gastos. Meaning is, define the problem is, so i-check ilang taon mo kung ano ang mga bagay bala nga maka-apekto sa gastos tulad. Find the problem is, so ilang taon mo kung ano ang mga bagay bala nga maka-apekto sa gastos tulad para sa mga pamasahe, transportation, mga renta or
gastos sa imong warehouse kag mga damo mga customer ang ma-order sa imong mga products. So next is number 2, gather data. So collect data on transportation costs, warehouse costs, customer demand, and another relevant factors. Meaning, so kada mang-kolekta kasang impormasyon tungkol sa mga presyo sa delivery, mga gastos sa warehouse, kag kung ano kadamo nga produkto ang kinahanglan sa mga customers. Apply optimization techniques. So use mathematical models such as linear programming or integer programming to determine the optimal warehouse locations and number. So sa may apply optimization technique naman is use ikaw sa mga mathematical models like example ang sa linear programming or mga integer programming para ma-determine wala or makita kung sabihin ang mas barato pang dapat na pag-set up sa warehouse. Solution. Using optimization techniques, the company determines that 2 warehouses are needed to serve the region, located in cities A and B. The solution minimizes the transportation costs and ensure timely delivery to. Solution. Using optimization techniques, the company determines that 2 warehouses are needed to serve the region located in cities A and B. The solution minimizes transportation costs and ensures timely delivery to customers. Matapos gamiton ang tool, so yung decision na isang company na iwa ka warehouses lang ang ilang need. So, gibutang nila sa may City A kag City B. So, amo ina ang kumbaga para sa ila is amo na ang pinaka-matipid sa gasto sa delivery sa mga kag sa ibang kakag. Para sa ila is mas madasit wala para sa customers ang pag-deliver.